Ang hot air balloon ay unti-unting bumaba sa tuktok ng tore. Lumapit si Brian at ang mga gwardya kay Drake Roland. Iniulat ni Brian na ang lugar ay ligtas at lahat ng mga Stone of God's punishment mula sa mga astrologo ay kinumpiska. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa isang hanay ng mga individual na naka-gray na robe na nakatayo sa likuran. Sa harapan ay nakatayo ang isang matandang lalaki, ang punong astrologo ng kabisera ng hari, isang iskolar ng nakakalat na mga bituin. Napayuko ng malalim ang scholar. Ang mga scattered stars hindi niya tunay na pangalan. Ang pagkuha ng celestial na pangalan ay isang tradisyon na hinahangad ng bawat astrologo, ngunit ang mga nakatuklas lamang ng isang ganap na bagong konstelasyon ang nakakuha ng karangalang ito. Nakilala ang matanda na ito ang tatlong bagong madilim na bituin na bumubuo sa konstelasyon ng mga nakakalat na bituin. Ipinakilala rin niya ang 8 master na astrologo sa likod niya at nabuo si Roland. Ngunit lahat ng narito ay ang nangungunang astrologo sa asosasyon. Umiling si Roland, nilinaw na hindi siya naparito upang hanapin ang kanilang kapalaran, na nagsasabi sa hinaharap na mga serbisyo. Mukhang naguguluhan ang matandang lalaki. Ang layunin ni Roland ay ipalabas sa kanila ang lahat ng naitalang star maps. Hindi nagtagal, mabilis na naipon ang mga tambak na balumbon at pergamino sa mahabang mesa. Ang ilan sa mga papel na balat ng tupa ay naging dilaw, malinaw na nagpapakita ng kanilang edad. Habang sinusuri ni Roland ang bawat mapa, may tanong siya sa kanyang isipan. Talaga bang parallel universe ito? Tanong ni Roland, ang iskolar ng mga nakakalat na bituin tungkol sa ilan sa mga pinakasikat na mapa ng bituin. Lahat pala ng pangalan ay hindi pamilyar sa kanya. May mga binanggit tungkol sa araw at buwan na hindi niya ikinagulat. Ang araw ay isang ordinaryong bituin lamang. Ang Milky Way lamang ang nagtataglay ng bilyon-bilyong tulad ng mga bituin, at mayroong bilyon-bilyong kalawakan tulad ng Milky Way sa universo. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng isang matatag na sistema ng satellite ng bituin ay hindi karaniwan. Dahil sa kalawakan ng universo, kahit ano ay maaaring mangyari. Gayunpaman, hindi siya sigurado tungkol sa pagkakatulad sa mga species. Ang ebolusyon ng buhay ay napuno ng mga pagkakataon. Kahit nasa ilalim ng parehong mga kondisyon, maaaring lumitaw ang iba't ibang anyo ng buhay. Bukod dito, ang mga demonyong hayop o ang mga demonyo ay tila mga anyo ng buhay na natural na pinalaki sa kalikasan. Sa kasamaang palad, wala rito ang mga pamilyar na konstelasyon tulad ng Big Dipper o ang mga kilalang zodiac sign. Ang paghahayag na ito ay nagdulot kay Roland na medyo masiraan ng loob. Bumantong hininga siya at inilibot ang tingin sa buong bulwagan, nagtatanong kung ilang miyembro ang Astrologers Association. Tumugon ang iskolar ng mga nakakalat na bituin. Mayroong 9 na astrologo, 156 na apprentice at 67 na manggagawa. Pagkatapos makinig, inihayag ni Roland ang kanyang intensyon na isara ang obserbatoryo at inutusan ang lahat na mag-impake at samahan siya pabalik sa lungsod ng Neverwinter. Ang pahayag na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Pagtayo, hindi naniniwala si Roland sa pagsasabi ng kapalaran sa sarili niyang mga pagpipilian lamang. Bilang King of Grey Castle, may awtoridad siyang isara ang lugar na ito. Sa kanlurang teritoryo, malalaman nila ang tunay na kaalaman ng mga bituin sa halip na isipin ang mga ito bilang malabo na mga landas ng kapalaran. At ang punong astrologo ay bumangon ng dahan-dahan at sinabing, iginagalang ang kanyang kamahalan, sinabi kay Roland na hindi niya ito magagawa. Sa lahat ng oras, dapat nilang pagmasdan ang mga bituin na hindi nababagabag ng ibang mga bagay. Ang mismong utos na ito ay nagmula sa mga ninuno ni Roland. Nagulat si Roland at napansin ang nagulat na ekspresyon ng mga tao. Tanong ni Roland, sino ang makakapagsabi kung totoo ang sinasabi ng punong astrologo? Ibinaba ng punong astrologo ang kanyang ulo, iginiit na ang bagay ay hindi may kakaila at mayroon siyang patunay, ngunit maaari lamang niyang ibunyag ito kay Roland lamang. Nang marinig ito, ang iba pang mga astrologo ay umalis sa silid. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumango si Roland sa mga mangkukulam at sa kanyang mga personal na gwardya, na sinenyasan silang umalis, iniwan lamang si Nightingale sa ambon, upang sundan siya. Ginabayan ng punong astrologo si Roland sa isang maliit na silid sa tabi ng pangunahing bulwagan. Iniharap niya ang isang kahon na bakal, na magalang niyang inilagay sa harap ni Roland. Ito ay isang utos na iniwan ng mga ninuno ni Roland na nakikita ang mismong sitwasyong ito. Noon napagtanto ni Roland, tungkol ba ito sa pagsasara ng obserbatoryo?
Ibinunyag ng punong panig ng astrologo na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang gayong pangyayari. Kahit na ang astrolohiya, kasama ang alchemy ay itinuturing na pag-aaral ng mga pantas, hindi sila pinaniniwalaan sa pantay na pagsasaalang-alang. Ang mga produktong alchemical ay nagdulot ng malaking kita sa kaharian, samantalang ang mga astrologo ay kailangang gumastos ng napakaraming ginto sa mataas na kalidad na mga kristal at manggagawa taon-taon, na gumagawa ng kaunti hanggang sa wala. Upang maiwasan ang mga pagkakamali sa hinaharap na matuno ang asosasyon ng mga astrologer upang makatipid ng mga gastos, isinulat ng ninuno ni Roland ang kanyang mga kagustuhan, na ipinag-uutos na walang sinuman ang dapat sumalungat dito. Sa pagbukas ng kahon, nakita ni Roland ang mga salansan ng mga gintong sheet. Tila ang pamilya Wimbledon ay hindi naglaan ng budget sa pagpapanatili ng kautosang ito, na pinili ang mga matatag na katangian ng ginto bilang material. Ang unang sheet ay hawak, ang eksaktong mga salita na binigkas ng punong astrologo. Walang sino man ang makikialam sa obserbatoryo. At hindi dapat makagambala sa pagmamasid ng astrologo sa mga bituin dahil doon ay namamalagi ang mga lihim para sa pagsasabi ng kapalaran ng mundo. Nagtanong si Roland tungkol sa kahulugan sa likod ng mga salitang ito. Sumagot ang punong astrologo. Nagtataglay sila ng isang misyon sa loob ng maraming siglo. Ang mensaheng ito ay hindi isang bagay na maaari nilang ibunyag sa maharlikang pamilya, ngunit sa tagapagmana lamang ng hari. At kapag ang tagapagmana ay umabot sa edad na 30 o mas matanda. Naniniwala ang mga ninuno ni Roland na ang paglalahad ng kaalamang ito ng maaga ay maaaring magdulot sa kanila ng takot at pagkalito, na humahantong sa paghina ng kaharian. Naging seryoso ang kilos ng matandang punong astrologer habang isiniwalat niya. Sila ay naghahanap ng Star of Annihilation. Naguguluhan si Roland, at tinanong kung ano yon. Mabagal na nagsalita ang punong astrologo. Isang pulang-pula na bituin, o marahil ay mas mahusay na tawagin bilang isang pulang buwan. Kapag ito ay bumaba, ang mundo ay babagsak sa isang hindi maibabalik na kalamidad. Isang panginginig ang dumaan kay Roland. Ang pagdating ng pulang buwan, ito man ay ang sinaunang teksto mula sa mga guho o ang impormasyon mula kay Agatha ng Federation, at ngayon ay isang secular na organisasyon, ay nag-aalala tungkol dito. Maaari bang magkaroon ng masalimuot na ugnayan sa pagitan ng asosasyon ng astrologer at ng Federation? Pinindot niya ang punong astrologo upang magpatuloy. Sinabi ng punong astrologo na may seryosong tono, lahat ng kanyang nalalaman ay ipinasa sa bibig mula sa dating punong astrologo. Ang alamat ay nagsasalita tungkol sa isang pulang celestial body na lumulutang sa kalangitan. Kapag ito ay lumitaw sa gabi na katulad ng isang gasuklay na buwan, ang mundo ay haharap sa pagkalipol. Ang kanilang tungkulin ay hanapin ito bago ito mag-transform sa isang full moon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tilapon nito, maaari nilang mapigilan ang apocalypse. At iyon ang tunay na layunin ng asosasyon ng astrolohiya. Napaisip si Roland, ang parirala tungkol sa pag-transforms bago maging full moon. Ipinaliwanag ng punong astrologo na ang mga celestial body ay palaging kumikilos. Kinukuha ang araw at buwan, halimbawa, lumilitaw ang mga ito sa harap nila sa isang nakapirming cycle. Ang kanilang papalit-palit na presensya ay hindi nangangahulugan na sila ay naglalaho. Lumipat lang sila sa isang posisyon na hindi nila nakikita. Ang landas ng paggalaw na ito ay tinatawag na trajectory. Sa katunayan, karamihan sa mga celestial na katawan ay may kani-kanyang kakaibang mga landas. Kaya, ang bituin ng paglipol ay dapat na hindi naiiba. Talagang nabigla si Roland, bagamat ang mga teoryang ito ay karaniwang kaalaman sa modernong panahon. At pabalik sa lupa para sa mga astrologo na walang mga sopistikadong kasangkapan sa pagmamasid upang matukoy na ang mga celestial body ay lumipat, ang mga nakapirming orbit ay medyo kapansin-pansin. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi pa rin nila nahahanap ang tinatawag na Star of Annihilation. Ang misyon na ipinasa mula sa mga siglo na ang nakalipas, ay hindi tinukoy ang oras ng pagdating nito, na nagmumungkahi na ang bituin ay maaaring nakatago pa rin sa isang sulok ng langit. At pinapanatili nila ang paghahanap na ito sa bawat henerasyon. Ibinaling ang kanyang tingin sa matandang punong astrologo, nagtanong si Roland. Gaano katagal na niyang hinahanap ang bituin? Bakas sa boses ng matanda ang pagod. Naging apprentice siya sa Astrologers Association 40 taon na ang nakalilipas. Sa mga taong ito, hindi siya tumitigil sa paghanga.
Nang tanungin ni Roland kung pinagsisihan ba niya ang kanyang pinili, umiling ang punong astrologo. Marahil 10 taon na ang nakalipas, maaaring nakadama siya ng ilang panghihinayang. Ngunit mula nang kunin ang mantle ng punong astrologo at tanggapin ang matinding responsibilidad na ito mula sa mga naunang iskolar, naunawaan niya kung ano ang tunay niyang hinahanap. Ito ay magiging isang tunay na pagkilos ng astrolohiya, isang walang kapantay na hula, at ang pinakadiwa ng pag-iral ng asosasyon ng mga astrologo. Sa kasamaang palad, ang kanyang oras upang magpatuloy sa pagtingala ay lumiliit. Pagkatapos ay nagtanong si Roland kung talagang naguhula ito ng isang apokaliptik na sakuna. Hindi ba't ang kanyang mga ninuno ay nag-iwan ng anumang mga hakbang o estratehiya upang malabanan o maiwasan ito? Napayuko ng malalim ang scholar. Iyan ay isang bagay na dapat pag-isipan ng kamahalan. Ang Astrologer Association ay ang mga mata ni Roland na nagpapakita kung ano ang ipinapakita ng langit. Kung paano mamuno sa mga mamamayan at matiyak ang kanilang kaligtasan sa harap ng ganitong kalamidad ay pananagutan ng hari at hindi maiwasan ni Roland na makaramdam ng matinding paggalang. Araw-araw, tumitingala sila sa itaas upang patunayan ang hulang ito, na nananatiling matatag sa kanilang tungkulin, kahit na sa harap ng nagbabantang pulang buwan na sumisimbolo sa ending. Ang gayong dedikasyon ay hindi isang bagay na taglay ng bawat isa. Tumango si Roland. Hindi niya isasara ang lugar na ito. Kinuha niya ang coat niya at nagsimulang maglakad patungo sa exit. Nang papalabas na siya ng silid, nilinggan niya ang punong astrologo na nakayuko bilang polem. Sinabi ni Roland kapag mayroon siyang ilang oras mamaya, bibigyan niya ang punong astrologo ng mas mahusay na mga tool para sa pagmamasid, kasama ang tunay na kaalaman sa astrolohiya. Ang punong astrologo ay mukhang nalilito sa pangakong ito. Nang walang karagdagang paliwanag, nagpatuloy si Roland. Bukod dito, kahit na lumalapit ang pulang buwan, hindi ito magsasad ng katapusan ng mundo. Siguradong mabubuhay pa sila. Sumakay ang grupo sa basket ng hot air balloon patungo sa Royal Palace. Sa pag-akyat nila, dumapo si Kidlat sa gilid ng basket, nagtanong kung ano ang nangyari. Habang nakatingin sa mga astrologo, ikinwento ni Roland ang mga pangyayari mula sa bulwagan. Noong una ay nilayon niyang ilipat silang lahat sa kanluraning teritoryo, ngunit pagkatapos isaalang-alang ang kanilang mga dekada ng pagbabantay sa tungkulin, nagpasya siyang hayaan silang kumpletuhin ang kanilang huling pagbabantay sa observatory. Napangiti si Wendy, habang si Roland ay tunay na isang mabait na pinuno, at si Maisie naman ay ikinampay na ang kanyang pakpak. Dito, nag-isip si Roland na ang inaabangan nilang bituin ng paglipol ay maaaring may kaugnayan sa binanggit ni Agatha. Ang hitsura ng Redmond na nagbabadya ng apocalypse. Ang hulang ito ay malamang na nauugnay sa mga mangkukulam. Ang mga kaganapang ito ay maaaring nagmula sa mga nakaligtas sa Federation na nagtatag ng kanilang lungsod at kaharian dito, na nagpasa ng batas sa mga henerasyon at ipinagkatiwala sa mga naunang astrologo ang task force na ito. Habang naglalarong nag-uusap sina Lightning at Maisie, nananatiling tahimik si Roland. Nang maramdaman ito ni Nightingale, nagtanong kung may bumabagabag sa kanyang isipan. Inamin ni Roland na nirepaso niya kamakailan ang family history sa library, at walang binanggit tungkol sa mga astrologo. Ang nangunguna sa mga ninuno ay nakalista bilang si Maud Wimbledon, na ang unang hari ay si Rock Wimbledon. Ni ang pagtatayo ng obserbatoryo o anumang mas mataas na ranggo na tagapangasiwa ay hindi binanggit. May nagburr sa bahaging ito sa kasaysayan. Sino kaya ang gumawa nito? Kung may gustong itago, bakit nag-iiwan ng napakaraming impormasyon? Bilang tagapagmana, hindi maaring hindi alam ng isa ang tunay na layunin ng obserbatoryo. Ano nga ba ang nangyari sa pamilya Wimbledon ilang siglo na ang nakalilipas? Samantala sa isang mansyon, napatayo si Duke Calvin Cant na hindi makapaniwala, nakatingin sa mensahero sa harap niya. Ang isang tasa sa mesa ay inihagis sa lupa, ang tasa ay nabasag na may malutong na tunog. Nag-relay ang mensahero na may seryosong mukha. Nakita niya ang lahat ng iyon gamit ang sarili niyang mga mata. Kinuha ng rebelding prinsipe na si Roland ang kabisera ng hari sa loob lamang ng isang araw, at nahuli na si Haring Timothy. Paano ito posible? Murmured Calvin, yan ang royal capital na sinasabi nila. Ang napakalaking 50 talampakan ang taas na asul na marmol na pader, libu-libong mga gwardya at kabalyero na may tonelada ng pinakamagagandang Trevi shed at ang snow powder. Walang puwersa, kahit na umaabot sa 10,000 ang makakalagpas dito sa loob ng isang araw ay napaka-imposible.
Nanginginig ang boses ng mensahero nang maalala ang malalakas na sandata na hawak ni Roland. Kahit na ang mga knights, pagkatapos ng pag-inom ng tableta ng simbahan ay hindi makapigil sa kanilang pagsulong. Nablangko ang isip ni Kelvin, natupok ng isang solong pag-iisip. Lahat ay tapos na, mahigit 1 linggo lang ang nakalipas, nakatanggap siya ng utos mula kay Timothy na humihiling sa kanya na magpadala ng mga tropa para tumulong sa maharlikang lungsod. Bilang bagong marangal na duke ng Northern Territories, natural na kailangan niyang tumugon. Siya ay nakakuha ng isang puwersa ng 2,500 na mga tao mula sa kanyang teritoryo mula sa iba't ibang mga maharlikang pamilya. Alam niya na ang pagpapadala ng mga puwersang ito ay maituturing na isang pagkilos ng paghihimagsik sa mga mata ni Roland, kahit na hindi pa sila nakarating sa kabisera ng hari. Samantala dahil sa kaguluhan ay pumasok ang isang dalaga sa silid. Siya ay may isang pagsasanay na espada na nakasabit sa kanyang tagiliran, nagtatanong sa kanyang ama kung ano ang nangyari. Tinitigan niya ang kanyang anak na babae at tumalon patungo sa kanyang anak, umaasa na maaari itong mag-alok ng paraan upang malampasan ito. Nang marinig na kinuha ng ika-4 na prinsipe ang kabisera ng hari sa isang araw lamang, ang mga mata ng kanyang anak na babae ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at tumawa. Tinanong kung nakita na ngayon ni Calvin kung bakit niya tinanggihan ang panukala na pakasalan si Timothy. Nanlaki ang mata ni Kelvin sa gulat. Inaasahan ba ng kanyang anak ang lahat ng ito noon? Kinaligan ni Edith ang kanyang laso, hinayaan ang kanyang mahabang buhok na hamaba sa kanyang mga balikat. Umiling siya, hindi niya inakala ang pagbagsak ng royal capital sa isang araw. Naniniwala lang siya na hindi si Timothy ang tamang kapareha para sa kanya. Hindi napigilan ni Calvin ang umiyak sa loob. Pagkatapos ng lahat ng pamumuno ni Timothy sa Grey Castle, kahit na maikli ang kanyang paghahari, siya ang tunay na hari ng isang kaharian. Kung hindi angkop ang isang taong tulad niya ay kaya, ang karapat-dapat sa kanyang mga mata. Yumuko si Edith para kunin ang mga sirang piraso ng porselana. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nilang alalahanin kaagad ang mga tropang ipinadala nila. Bakas sa boses ni Kelvin ang panghihinayang. 4 na araw nang kumikilos ang mga tropa at hindi man lang sila sigurado sa kanilang eksaktong layunin sa pagsabak. Natatakot siya na baka huli na para tawagan sila pabalik. Inayos ni Edith ang mga sirang piraso sa hugis ng 3 lungsod sa mesa. Pinayuhan ang kanyang ama na magpadala kaagad ng isang tao sa Valley Town. Kung aalis sila ngayon, dapat silang dumating ng dapit hapon at pagkatapos ay sumakay ng bangka patungo sa kabisera ng hari sa madaling araw. Sa ganitong paraan, dapat silang makarating sa kabisera isang araw bago dumating ang kanilang mga tropa sa kaharian. Anuman ang ugat ng kanilang mga tropa, sa huli ay magtatagpo sila sa pangunahing kalsada patungo sa Hilagang Gate. Kung hahanapin nila sa kabilang direksyon ang rutang ito, dapat nilang marang ang kanilang mga puwersa bago sila makarating sa labas ng kabisera ng hari. Agad namang naglabas ng utos si Kelvin, hinihimok ang messenger na umalis. Nang makaalis na ang mensahero, ipinagpatuloy ni Edith ang pagtatanong sa kanyang ama. Kung makayanin nila ang isang pag-atake mula sa ika-4 na prinsipe, nakaramdam si Calvin ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang mga pader ng Eternal Night City ay hindi kahit kalahati ng laki ng mga pader ng Royal Capital. Malamang nagumuho sila sa loob ng wala pang isang araw kapag nahaharap sa mga nakakatakot na sandata ng apoy. Idinagdag ni Edith na halos hindi magiging sapat ang paggunita sa kanilang puwersa. Ang kanyang ama ay naging isang duke sa pamamagitan ng paghahanay kay Timothy. Sa mga mata ni Roland, ang kanilang pamilya ay maaaring makitang walang pinagkaiba sa isang kaaway. Kung gusto nilang magpatuloy ang kanilang angkan ng pamilya, dapat silang gumawa ng higit pa at maging mas maagap. Naiintindihan naman ni Kelvin ang sitwasyon. Dapat siyang mangako ng katapatan kay Prinsipe Roland. Ngunit paano makumbinsi ang ika-4 na prinsipe na magtiwala sa kanya? Tanong niya. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Edith ang kanyang training sword, binasag ang 2 sa 3 fragment sa mesa at naging alikabok. She declared with sincerity. Sa gabi, ipinatawag ni Kelvin ang mga maharlika sa hilaga sa kastilyo. Ang balitang pagbagsak ni Timothy kahit isang araw lamang ay nagpagulat sa lahat. Walang nang ahas na magsalita sa malaking bulwagan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, may nagmungkahi sa wakas, bakit hindi sila magpadala ng sugo para maramdaman ang kanilang intensyon sa 4th Prince.